Welcome to RNDWay Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Pilipinas hindi sumama sa Strait of Hormuz. BRP Miguel Malvar hinamon ng China. NATO naghahanda na sa digmaan. Habang nananawagan si US President Donald Trump sa mga kaalyado ng Amerika na magpadala ng mga warships sa Strait of Hormuz, isang lugar na ngayon ay nasa bingit ng digmaan. Biglang nagulat ang marami dahil tumanggi ang Pilipinas na magpadala ng warships. Pero ang mas nakakagulat, habang pinag-uusapan ang tensyon sa Middle East, isang mas delikadong insidente ang nangyari malapit sa West Philippine Sea. Isang Chinese warship ang tumutok ng armas sa pinakabagong frigate ng Pilipinas, ang BRP Miguel Malvar. At muntik nang magkaputukan ang dalawang barko. Ano nga ba ang tunay na nangyari? At bakit mas pinili ng Pilipinas na manatili sa West Philippine Sea kaysa tumulong sa US sa Strait of Hormuz? Ito ang kwento ng isang muntik nang maging simula ng digmaan. Kamakailan lamang, nanawagan si US President Donald Trump sa mga kaalyadong bansa ng Amerika na magpadala ng kanilang mga warships sa Strait of Hormuz. Layunin nito, protektahan ang mga oil tankers laban sa missiles at drones ng Iran. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Halos 20% ng global oil supply ang dumadaan dito. Kapag isinara ito ng Iran, pwedeng tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo at maaaring magsimula ang isang malawakang digmaan. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng 12 bansa, kabilang ang NATO members, South Korea at Japan, na magpadala ng kanilang mga warships. Pero ang Pilipinas, hindi sumama, ayon mismo sa Department of National Defense. Hindi pa sapat ang kakayahan ng Philippine Navy para protektahan ang oil tankers laban sa Iranian missiles at drones. Sa kasalukuyan, tanging ang Miguel Malvar class frigates lamang ang may kakayahang makasurvive sa ganitong uri ng banta. Ito ay dahil mayroon itong 16 na surface-to-air missiles, 35 mm, close-in weapon system, modern radar, at targeting systems. Pero may isang malaking problema. Hindi pa kumpleto ang missiles ng mga barkong ito. At higit sa lahat, mas kailangan ang mga ito sa West Philippine Sea. At tama nga ang naging desisyon ng Pilipinas dahil may nangyaring mapanganib na insidente. Habang tumataas ang tensyon sa Middle East, isang Chinese warship ang nanghimasok malapit sa Sabina Shoal. Doon, nakaharap nito ang BRP Miguel Malvar at biglang ginawa ng Chinese Navy ang isang napakadelikadong hakbang. Tinarget nila ang barko ng Pilipinas gamit ang fire control radar. Ito ay isang sistema na ginagamit para i-lock ang target bago magpaputok ng misil. Sa madaling salita, para ka nang tinutukan ng baril, isang maling galaw lamang. Pwedeng magsimula ang digmaan, pero hindi umatras ang Pilipinas. Agad na tinutukan ng BRP Miguel Malvar ang barko ng China gamit ang electro-optical targeting system. Isang malinaw na mensahe. Hindi basta-basta uurong ang Pilipinas. Sinamahan pa ito ng radio challenge mula sa Philippine Navy. At dito, napilitan ang Chinese warship na ibaba ang kanilang fire control radar. Kung hindi, maaaring nagkaputukan na ang dalawang warship. Dito makikita kung gaano kaimportante ang modernong warships. Kung Del Pilar class ang pinadala, halos walang magagawa ang Pilipinas. At nangyari na ito noong 2020. Tinarget din ng China ang BRP Conrado Yap. Pero dahil limitado ang kakayahan nito, wala ring nagawa ang Philippine Navy. Ito ang dahilan kung bakit kailangang bumili pa ng mas modernong warships. Isa sa mga ino-offer ay ang FDI frigate ng France.
Ito ay armado ng long-range anti-air missiles, 120 kilometro range air defense, advanced radar systems. Ito ang klase ng barko na kayang protektahan ang oil tankers, depensahan ang West Philippine Sea, sumabay sa NATO-level warfare. May isa pang option, ang Chungnam-class frigate ng Hyundai. Mas upgraded, mas malakas, mas long-range missiles. At hindi lang yon. May chance din ang Pilipinas na makuha ang Mogami-class frigate ng Japan. Handa ang Japan na magpautang sa Pilipinas. Katulad ng ginawa nila sa Philippine Coast Guard. Ang problema? Budget. Ibinaba ng Kongreso ang pondo ng AFP Modernization Program. Kaya bumagal ang pagbili ng mga bagong kagamitan. Pero kapag pinayagan ang Department of National Defense na mangutang, posibleng makabili ang Pilipinas ng FDI frigates, Mogami-class, Cheong-nam-class, at tuluyang mapalakas ang Philippine Navy. Ang insidente sa pagitan ng BRP Miguel Malvar at Chinese warship ay isang babala, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Habang tumataas ang tensyon sa Strait of Hormuz at umiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, mas lalong nagiging malinaw. Ang digmaan ay hindi na lamang posibilidad. Ito ay unti-unti nang lumalapit. Ang tanong ngayon, handa na ba ang Pilipinas? Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell